What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe ng guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click yung notification nyo rin na mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng Raspberry Pi 5. So ayan po ay may 8 gigs RAM. So yan yung pinaka-maximum niyan na RAM guys. At kung nakita nyo, binili ko po siya sa Micro Center. Ayan guys. So pumunta mismo ako doon sa may store nila at syempre gusto ko makita kung ano yung itsura niya guys, yung itong box mismo. So ayan siya guys, so ayan yung bagong box niya at hindi siya katulad nung dating box guys, kasi ito yung box nito ay maliit. So yung box dati ay malaki guys, ayan o. So press lang yung taas pero mas malaki yung dati guys, mas malaki yung box. Ayan. So, kumparahin mo natin siya guys dito sa may specs niya. Ayan, dito guys sa Raspberry Pi 4. So, 8 GB RAM din siya. Pero, model B na to guys. Ito, Raspberry Pi 5 pa lang. So, wala pa siyang model B. So, baka yung model B niya ay 16 gigs na yung RAM nun. Di pa rin natin guys sure, pero baka lang guys. And then dito guys, kung makita nyo yung processor niya, ayan, 64-bit siya, quad core. So ganoon din dito, 64-bit quad core, pero ito guys ay A72 processor. Tapos yung 5 naman ay A76 na. So mas mataas to guys ng 2.5% yung taas. Ayan. So kasi ito ay ano guys ang frequency nito ay ano lang guys, 1.5 GHz. Dito naman guys ay 2.5. Kaya niya guys i-overclock ng 3 GHz. Ayan. So para sila ng RAM, ayan. DDR4 8 gigs. Tapos dito, micro HDMI ports. Support syempre ng 4K 60 frames per second. Tagdalawang USB-A port na 3.0. Tapos 2.0, ayan guys, tagdalawa. So dito meron siyang 4-lane connector for the camera. Ayan. Tapos dito naman, ito guys, para sa gigabit port. Ayan. Gigabit Ethernet port guys. Tapos yung ano niya, wireless niya guys ay parehas lang din sa dati. Ayan. And then ito guys ay ang power supply nito guys, kung nakita nyo, is 5 volts 3 amps. Ito nga pala guys, merong PCIe expansion. Ayan. Pero syempre yung adapter na siya, syempre guys, ay hindi kasama dito. So magkaiba yung ano niya guys sa supply. Ayan. So ito maximum 5 volts 3 amps maximum nito guys. Ito 5 volts 5 amps na guys. Tapos ang minimum niya lang, minimum requirements is yung katulad lang sa dati na 3 amps lang, 5 volts 3 amps. So, ayun lang guys yung pinagkaiba niya. Pero, malaki yung pinagkaiba sa Raspberry Pi 5. Kasi mabilis ang processor nito guys. Ayan. So, ayan. Parehas sila ng RAM. Okay. So, ngayon, buksan na natin siya guys. Sira. Hindi ako pa naman gano'ng masasira yung nito kasi kinikip ko yung mga board. Yung mga niya box. So ayan siya guys. Ito ano kaya to? Manual niya lang guys. Ayan. So, ayan na siya guys.
Ganda. Ayan, oh. Wow. Bago yung ano niya. Ito guys, yung chip para sa input power supply niya. So, ayan siya guys. Ito yung PCIe expansion niya guys, so, na connector. So, ito pa rin guys yung ano niya, yung Bluetooth at saka Wi-Fi module niya. Ito yung RAM niya guys. So, yung RAM niya, ayan. So, tapos kung nakita nyo, nakalagay yung jumper sa 8GB. Okay. So, kahit naman guys, saan niya ilagay yan, yan pa rin yan guys. Kahit na saan niya ilagay itong yung 1GB, 2GB, 4GB or 8GB. Kasi kung nakikita nyo yung trace niya is pare-parehas lang. So, ayan. At ito yung processor niya guys. Broadcom. Ayan. So, yun yung mga number niya or part number. Tapos ito yung RPi 1 niya. Ayan. Bagong processor na naman yan. Or old model pala na processor yan. Tapos kinabit dito sa my latest processor niya. So, ayan guys. Ayan. So, tignan nyo guys yung mga specs niya. Ito, BCM52, 5421 3PE. Ayan. So, ayan. Ito guys, para sa camera, oh. So, yun yung nakalagay kanina na 2 ports para sa camera naman. Ano nakalagay dito? Ito. 2 4 lanes. Ayan. So, ito yan guys. Ito yan. Ito yung HDMI. Micro HDMI po siya. So, dalawa rin yung katulad dati guys. Tapos, ito para sa active cooling fan niya. So, ikakabit natin yung active cooling fan niya guys mamaya. So, ayan guys. At, sa dati kasi guys, yung ano niya, itong Gigabit Ethernet port, dati nandito yan. So, pakita ko sa inyo yung ano tag dito, yung Raspberry Pi 4. So, ito yung sa Raspberry Pi 4. So, kung nakikita nyo guys, nagkabaliktad sila. Ayan. So, tama ba yung sinabi nila na ang laki nito ay kasing laki daw ng ng credit card eh. Wait lang guys. So, ayan guys, gamitin natin tong silver card ko ng The Cosmopolitan. Ayan guys, of Las Vegas. So, tignan natin kung kasing laki nga ng credit card. Oo nga guys, kasing laki lang siya ng credit card oh. Tapos dito yun Ang galing no. Sinakto niya lang yung kasing laki lang ng credit card guys. Ayan oh. Ang galing ng design niya. Diba guys? Saktong sakto. So, yun lang guys. At ayan, samahan niyo ako na ikabit itong active cooling niya. Bali yung active cooling niya guys, hindi katulad nito dati. Talagang yung etong case niya ay naka-armored, hard armored siya na case. Yung etong ngayon ay hindi guys. Ito sayang kung available lang yung armored, yun na sana ang binili ko kaso hindi pa siya available for now. Ayun hindi pa siya armored guys. So bali nakaganito siya. Ayan. So, hindi siya armored guys. Hindi siya cover. Hindi tulad nito covered na covered to. So, sana yung gumagawa nito, gawin niyang armored yung ano mismo. Yung case. Kasi mas gusto ko yung armored na case niya. Ayan. So, dyan lang yan. Pag ganyan.
So bali yun, bago to, syempre kakabit muna natin yung ano niya guys, ito. So ang mga cover niya lang, tingnan natin guys. So ang mako-cover niya yung CPU, ito, tsaka ito, yung power supply. So alisin lang natin yan guys. So yun guys, at kabit na siya. So ayan ang itsura niya guys, okay. So ang nalagyan lang ng mga thermal pads, yung mga kailangan lang talaga guys. Yung mga nag-iinit, ayan. So bali dito, alisin lang natin ito.
Tapos kabit natin ito. So kaya hindi ko inuna to ikabit guys, kasi pag ito yung una kong ikinabit, mahirapan ako ikabit to guys. So mas mahirap kasi ikabit to, itong case, kapag ka nakalagay ito. Di tulad ito, pwede ko lang, yan guys, katulad yan, pwede ko siya ipasok na ganyan kasi may tweezer naman ako. So para sa active cooler to guys, active cooling, ayan. So nakagaya lang yan guys, ayan. So mahaba-haba pa rin yung nagawa nilang wire, pero okay lang yan. So next time siguro gagawa sila ng mas maikli pa dito. Ang kagandahan kasi dito guys sa ano rin, sa active cooler niya, hindi po siya pan type, bali naka turbine type po siya, or yung dating ano niya guys ay blade pala, para siyang petal blade. Ito naka turbine talaga siya, ayan, turbine blade. So yung dati talaga ito naka petals to eh, para siyang ano, bulaklak. Ito parang turbine talaga ng aeroplano. So turbine blade siya. So yan ang kagandahan dito kasi mas tahimik to guys. Ayan. Tsaka yung buga niya, from dito sa taas, bubugan niya rito, tapos ibubugan niya rito. Yan. Okay, so doon yung ano niya. Ayun. So pinapalamig niya tong nandito. Okay. Kasi dito guys, inangat ko yan eh. Ayun, nakaangat ng konti yan. Kasi pagka hindi ko inangat to, mahirap pong lumabas yung ano niya guys, yung hangin. Ayan. Okay. So mas nagusto ko to. Tapos dito, papasok dito sa loob, tapos papasok, lalabas dito. Or papasok dito guys dito mismo papasok sa loob nito bago rito. Hindi siya napasok doon sa loob dito guys Napasok lang siya dito, tapos lalabas niya rito yung hangin. Ito wala. Ito papasok sa loob pero wala siyang lalabasan. Oh, saan lalabas yan? Wala siyang labasan guys. 'Di ba? So naka-compress lang yung hangin dito. Okay? So ganito mas okay na tag dito, cooling fan niya guys. Pero ayoko lang yung hindi pa siya ayun, armored. So nakita niyo sa armor, mas maganda. So kahit na bumagsak to ng tag dito, malakas, hindi siya masira kasi kada gilid merong protection. Ito hindi, pag ito bumagsak dito, ayan yan, sira yan sigurado. So, eto guys, so meron din pala tong tag dito, may on off switch siya guys. Ito. So dati wala. Ayan. So, ayan guys, kita nyo. Ito labas din to. Oh. Ito hindi, nakapasok sa loob. Protektado talaga. Versus dito guys, ayan. So ayan lang guys, at kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like or subscribe, click notification bell button, click nyo all guys, bye, peace.